Bungit, babagsak na nga ba dito? Nako. Expedia agent, ikinanta na po si Dayonyor. At pinatunayan ang inilabas ho na ebidensya ni Maharlika patungkol sana sa pagsalakay sa kanya. At ito sa kay Pinoy Farmer, magandang tanghali sa inyo. Pagsalakay sa kanya, kasama ho itong artistang si Maricel Soriano habang nagpupulburon. Ay, Ginoo. Naku, iyak. Iyak ang mga bangag. Iyak ang mga ensaymada balagers. Iyak ang mga BBM supporters. Iyak ang mga Kugak supporters. Iyak si Mike Obi. Iyak si Gadon. Ano na kayo? Linti lang yun ang walang ganti ngayon. Pakinggan muna natin itong banat ni Tatay Digong. Ito. Iniiwasan ko ito. Itong panahon na ito, ito talaga ang iniwasan ko. Kasi mapipilitan ako ngayon magsalita. Nung ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence ng PDEA. Doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo. Nako! Ito yun ha. Si Bongbong Marcos bangag noon. Ngayong presidente na, bangag natin ang presidente. Nako! 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 Alam ninyo, the armed forces of the Philippines, alam ninyo, may drug addict tayo na presidente. Putang ina yan. Okay. Doon nagumpisa ang kalbaryo ng mga bangag. Ano na? Puta, sasabihin ninyo si Digong gawa-gawa lang. Ito mga ugag kayo. No? Pidiya na ho ito ha. Kaya nagsilabasa na yung mga ebidensya ni Maharlika, tumutugma sa mga sinasabi ni Tatay Digong dyan. Ang pukinangina. Mga animal kayo. Tinatanggi pa ninyo. Sinasabi ninyo mga piki. No? Yung mga ni Maharlika, gawang AI. No? Kinukumputer. Wala daw control number. Itinanggi, hindi daw sa kanila. Ulol. Hindi sila kwata, magandang tanghali sa inyo. Hito kayo ngayon, mga tambalos-los kayo. Angel Time Traveler, magandang tanghali. Painit ng painit na dito. Okay, handa na ba kayo mapakinggan ang animal, sakit nito guys. Pag ikaw BBM supporter, maglupasay ka sa iyak nito. Okay, ito. Makinig kayo sambayanang Pilipino. Dito sa video ni Maharlika at ng Expedia agent, may karapatan tayong lahat malaman ang pagkatao ng Bakunawa sa Malacanang. Utangin na, Bakunawa talaga. Ito animal. Okay. Komentuhan po natin ito at pakinggan, panoorin natin nang malaman ng mga bangag supporters kung gaano kabangag ang kanilang sinuportahan. Galit na galit pa. Galit na galit pa si Kukak dito. Binanatan si Inday. Ulol! Ito. Pakinggan ninyo. Day, pasok. Wait a minute. Sorry. Dito sa pre-operation report, sa authority to operate, na ipinakita ko sa inyo. Ito yon mga kababayan. Itong may perma. Yan, pinapakita ko na yung perma. Dahil ngayon, makakapanayam natin ang PDEA agent. Sir, magandang gabi po dyan sa Pilipinas at maraming salamat po sa inyong pagpaunlak sa akin at sa kaibigan ko nga nag-connect sa inyo. Thank you so much po at pinagbigyan nyo ito. Nako. Bago ang lahat, kayo po ba si Jonathan Morales? Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si dating PDEA agent Jonathan Morales. Okay.
Sir, gusto ko lang i-identify nyo itong pirma ninyo sa dokumentong hawak ko. Kung nakikita po niya. Yan po ba ay pirma nyo, Mr. Jonathan? Opo, pangalan ko po yan at pirma ko. Nako. Okay. So bago nyo itong mga dokumentong ito, Okay ha. Harap-harapan sinabi ng PDEA agent. Pangalan niya yan at pirma niya yan. O, sinong piki ngayon? Naku, animal, ano nangyayari ngayon? Oy, kung may mga delikadisa kayo, sa Japan, harikiri kayo. Tama ba? Nyo? Mga bangag pala kayo. Sa Japan yan, tumatalon sa building eh. Yan, ay mercy galonod. Ito, harap-harapan na ito ha. O ngayon, dito sa Pilipinas, pakapalan ng mukha. Confirm ito ha. Walang peaking ebidensya si Maharlika. Inamin ho mismo ng ex-PDEA agent. Dapat tumalon na kayo sa building, mga animal kayo. No? Hashtag resign BBM. Tuloy oh. ito, for sure, excited ang mga Pilipino. Nakilalanin muna kayo. Kayo po ay dating PDEA agent. Kailan po kayo nagsimulang magtrabaho sa PDEA? Or kung dati ba kayong pulis, pakibigyan mo niyo po kami ng background ninyo, sir. Dati po akong pulis at ako ay na-recruit sa Philippine Drug Enforcement Agency ni dating PDEA Director General Junicio Santiago noong 2009. Okay, 2009. So, nagsimula kayo sa PDEA 2009. Okay. Hanggang kailan po kayo, from 2009, kasi I believe wala na po kayo sa PDEA ngayon, di ba? Ilang taon po kayo nagsilbi sa PDEA? Bali, humigit kumulang sa 5 taon. 5 taon. Anong year? So, 2009, 10, 11? 2013 po ako nawala sa PDEA. Bali, napag-initan po ako doon. 2013 kayo nawala sa PDEA. Pag-initan So, pa. 2013 na pag-initan kayo. Isulat ko lang po muna, mamaya na natin i-discuss kung bakit kayo napag-initan, ano? Gusto ko po kayo munang Ay, Judith Proctor, salamat sa pakulay. kilalanin. Okay? So, before po ba kayo sa PDEA, saan po kayo galing na sektor ng, private, practice? Saan po kayo dati galing? Bali, investigador po ako sa PNP noong araw. Nung ma-recruit ako sa PDEA, gawa ng nagkaroon ng vacuum nung panahon na nire-recall yung mga ibang law enforcement units sa PDEA noon. Kaya isa ako doon sa na-recruit ni Gerald Santiago para maging ahente doon sa PDEA nga. Gusto ko lang po i-identify po ninyo yung itong mga dokumentong ipapakita ko sa inyo. Familiar po ba kayo dito sa dokumento na ito? Opo, yan po yung pre-operation report na isa sa mga tawag dito. Alam na nung PDEA Manual of Operation bago magsagawa ng kahit anong anti-illegal drugs operation. Okay. So ito po ay dated March 10. Alright? Familiar po ba kayo dito sa mga dokumentong ito? Yan po yung yung cover letter doon sa ginawa kong pre-ops at saka yung authority to operate para po doon sa aking boss. Okay. So, ito po, sir. Familiar kayo dito? Kasi may pirma Yan niyo. po yung authority to operate. Nakalagay po dyan yung yung mga vehicles na gagamitin para doon sa operation. Okay. At saka yung duration ng operation. So, sir, sa makatuwid, ito pong mga dokumentong itong hawak ko ngayon na ipinakita sa inyo na may pirma nyo, hindi po siya AI. Ano po ang ibig nyo sabihin doon sa AI? Artificial Kasi Intelligence.
Hindi ho ako pamilyar Generated doon sa daw. mga ganong Okay. Okay, sir. So, kasi po, nung inilabas ko po itong mga dokumentong ito sa aking Facebook account, dahil ako po ay nabigyan nito ng mga random, ang tawag ko nga po, puting aso, informante, na sinasabi na si Marcos Jr. ay muntik ng ma-raid noong panahon na ito, noong 2012, noong 2012. Pero nung inilabas ko po ang dokumentong yon, ay sinabi ng PIDEA agent, PIDEA chief na si Lazo na ito daw po ay AI generated or fake or gawa-gawa lang using the new technology. Ibig niyo ho bang sabihin yung AI generated, computer generated? Yes, computer generated, not original, peke, gawa-gawa ni Maharlika. Ito po ba, Hindi ginawa po. ko ba sa tingin niyo? Hindi po, sa pagkakatanda ko nga po, ako po yan. Kaya lang, meron ho kasi akong dyan sa mga dokumento na nauna nyo nang naipresenta doon sa publiko. Kasi po, meron tayong tinatawag na yung revelation of secret. Kaya ako sumulat doon sa Philippine Drug Enforcement Agency at sinulatan ko si Director General Moro Lasso patungkol po doon sa declassification ng mga classified information na naandyan sa mga dokumento na yan. Ito Yes, pong, sir. yan pong mga dokumento nyo niya, pagpaumanhin po ninyo, yan po hindi po para sa sa publiko. Yan po ay dapat nasa pag-iingat ng gobyerno, lalo na doon sa intelligence unit kung saan po dapat nandun yan. Yun Okay. po, ganun po yun. Kaya nga sumulat po ako para papanagutin yung mga taong nasa likod ng pagpapakalat yan at para na rin po maiwasan, maulit yung mga ganyang kahalintulad na Ngayon po, dahil nga ganun yung kagrabe, yung nailabas, yung na yan, Ngayon, ang po ng aking sulat ay magkaroon ng accountability. Yung mga taong nagpabaya dyan sa mga dokumentong yan at doon sa mga tao na dapat ay mayroong tungkulin para ipatupad yung batas o mandato na iniatang sa kanila. Patungkol po dyan, dun sa mga taong nandyan po bilang subject ng operation ng PIDEA. Okay. Sir, bago po tayo dun sa letter ninyo sa Lasso, sa Senado at sa Presidente. Okay ha? Okay. Magandang tanghali, Master TV. Confirm na legit, hindi mid in recto. No? Hindi piki. Hindi gawang bangag. Ang dokumento na ipinakita ni Maharlika patungkol po sa operation labang kay Bangag at kay Marcel Soriano diyan sa Makati. I-read na sana ang mga animal no? Lulusobin na sana ang mga sabog, ang mga bangag. So ngayon, pinatunayan po ng dating PIDEA agent na yung PIDEA ng bangag ngayon ay mga sinungaling kayo, mga animal kayo. Yan ang totoo. Kayong mga PIDEA dyan, ngayon under Marcos administration, mga sinungaling kayo. Pinagluluko nyo po ang taong bayan. Idinidinay ninyo na mga pike, yung inilabas ni Maharlika, walang katotohanan, walang record ang PIDEA, ay putsa ito buhay pa ho PIDEA agent, sa yung ahinte na pumirma, buhay na buhay. Ilabo na Pilisnel, magandang tanghali. Sumulat pa kay Lasso. At gusto pa ito magpatawag ng diyan sa Senate hearing. Alam mo, magkaalaman talaga ito mga kababayan ko kung matuloy po itong Senate hearing bukas, no?
Ate Cherry Tusaki, gandang tanghali. Thank you sa pakulay. Dito natin makikita at malalaman kung paano dipinsahan, Marian Julian, thank you so much sa pakulay, ng bangag admin, itong malaking iskandalo sa history ng Republika ng Pilipinas under Marcos administration. Alam nyo guys, hindi na pwede tayong magtiwala dito sa law enforcement agency ng Marcos admin, lalo itong PDEA. Dahil maliwanag na pinagtatakpan nila ang iskandalong ito na dapat malaman ng maraming Pilipino. Lolo, salamat sa pakulay. Bakit ho, ang mga nasa gobyerno ngayon, ito na nga ho yung sinabi ko sa inyo, ay masyadong marami po kayong itinatago sa sambayan ng Pilipino. Hindi ho biro ang isyong ito na meron tayong presidenteng adik. Putang ina na yan. Gusto nyo na ang presidente natin bangag? Kayong mga supporters ng bangag admin na ito, paano po ninyo ito sasagutin? Buhay na buhay ang taong ito na pumirma PDEA agent na gusto nang salakayin itong si Bangag kasama yung artista. Subalit ito'y pinigilan. O, di ba ho? Buta, sasabihin na naman nyo, piki ulol kayo. No? Karapatan ng sambayanang Pilipino, lalo na kayong bumuto, malaman kung bangag ba ang inyong binoto, kung bangag ba ang ating Pangulo ngayon. Alam nyo, ito ay kahihiyan, malaking iskandalo sa buong mundo na yung isang bansa mayroong Pangulong bangag. O, tuloy nga dong. Presidente, ano? Gusto ko lang pong isa-isahin itong mga dokumento na ito. Dito sa cover letter, sir, kasi napansin din po ng netizen ito, kaya pinagdudahan din nila na ito daw ay AI generated. Unang-una po dito, ang address ay Professor Pina, magkaiba. salamat to. Alright? Sa pakulay. Dito sa pre-operation letter, magpunta muna tayo sa memorandum, ano, yung cover letter na sinasabi ninyo. So, nakalagay dito for Director Rebasa, salamat to IIS. sa pakulay. Ano po ibig sabihin ng IIS? Remind me. Investigation. Intelligence Investigation Service po. Okay, intelligence. Okay, that's good. So, subject, reported nefarious activities of Maricel Soriano and Maria ito. Bongbong Marcos, alias Bonget, March 10, 2012. So, natatandaan niyo po itong memorandum na ito. Opo. Okay. Sabi dito sa cover letter, this has reference to the reported nefarious activities of Maricel Soriano and or alias Maria of Unit 46C, Rizal Tower Building, Rockwell Barangay Poblacion, Makati City, and Bongbong Marcos alias Bonget with unknown address. Number 2, a confidential informant personally appeared before this office and reported the above-named showbiz and political personalities together with some unidentified male and female companions who were allegedly frequent seen inhaling white powdery substance suspected to be illegal drugs inside the above-cited condominium. Okay? So bago ko ito tapusin, dito po kasi sa dito sa pre-operation report, ang nakalagay po kasi na address dito ay 4C. So, dito sa cover is 46C. Ano po ba talaga ang tamang address? Gorot, salamat sa pakulay. 46C. So, ito po ay typographical lang dito sa Opo, pre-operation nangyayari report. naman po yan. Okay. Alright. So, ituloy ko dito, 46C. sir. Yung dito sa cover letter, yung memorandum nga.
Number 3, nakalagay dito, recommendation approval of the attached pre-operation report / authority to operate to conduct casing and surveillance to verify the veracity of this report for their possible apprehension if warranted. Okay, sir. Then nakapirma po kayo dito. So sa makatuwid, hindi po siya AI. So ang tanong ko, bago po ba isinulat ang memorandum na ito na nakasaad dito, nakasalaysay, base sa mayroong confidential informant na pumunta sa inyo, ano po ba ang dalhin niyo po kami doon sa panahon na yon na bago ito tinipe, itong memorandum na ito? Ano po ang nangyari bago kayo nag-create nitong memorandum na ito? Ganito po yun, ang usual na ginagawa namin dyan, ini-interview namin yung, kung sino yung agent on case, doon sa, sa confidential informant. Sa kaso niyan, sa pagkakatanda ko, ay kinunan ko ito ng, ng deposition of witness. Kaya ko po sa nanigurado din ako nung panahon na yon, gawa ng sa bigat ng mga personalidad na ipinakita sa akin na downloaded computer printout ng mga litrato. Talagang kaya nagpasya ako noon na i-reduce ko siya doon sa sworn statement at kasabay na rin nung paghamon ko doon mismo sa confidential informant na kung handa ba niyang panumpaan at lagdaan itong kanyang ibibigay na impormasyon. At yun nga nangyari, bali kinunan ko siya ng statement na umabot kami ng gabi nung kinunan ko siya. At yun, matapos doon, ginawa ko yung memo. And kinabukasan nga, nung araw na yon, ginawa naman itong pre-ops at saka yung authority to operate para makapagsagawa sana kami ng casing and surveillance. And pati doon sa aking instruction, doon sa confidential informant, for him na makakuha kahit man lang sample o maliit na kung ano man yung makukuha niya na sinasabi niyang powdery substance na ayon sa kanya available dun sa lugar o dun sa area. Kaya yun sana yung mangyayari doon. Kaya yun yung purpose niyang authority to operate tsaka ng pre-operation report para at least magkaroon ng masunod namin yung presumption of regularity in the performance of our official duties. Para pagpunta doon, pag-deploy ng tao, nandun sa loob, meron kaming pinanghahawakang ebidensya, dokumento na lehitimo yung aming trabaho. Okay. So, nung pumunta po yung informante sa inyo, syempre bilang isang PIDEA agent, hindi naman kayo basta-basta nagpapaniwala na, si ganito, si ganyan, nakita ko, na walang sapat na ebidensya. Nabanggit nyo kanina pictures. Meron po ba kayong natatandaang mga litrato o video na ipinakita na yung nabanggit na pangalan na artista na si Maricel Soriano at then Senador Marcos Jr., meron po bang ipinakita sa inyo ang confidential informant na pictures na naka-attach dito sa mga dokumentong ito na supposedly nasa nakatago sa PIDEA, PIDEA office? Wala pa po ba sa inyo yung mga litrato at saka yung mga ito yun, affidavit? Wala pa po. Baka parating pa lang. So gusto ko po, meron pong litrato. Meron pong litrato, wala pong video. Kasi yung pong
pong litrato na yon nanggaling po doon sa cellphone ng reporte o ng confidential informant. At doon nga po, kaya isa po doon sa naging motivation ng inyong lingkod para itong trabaho na ito ay idokumento, doon pa lang initially nag-convince na ako na maaaring ay totoo yung report. Pambihira. Wait lang mga kabisdak. Gurgur tayo, loko. Pambihira naman, oh. Ayan na, sakta mga... Lagi na lang, ha? Lagi na lang. Sige nga. Pansit gurgur ni Mal. Pambihira naman talaga, oh. Hoy, mga bangag kayo! Ferdinand Majilan, salamat po sa inyong pakulay. Tika lang. Ano tayo, guys? Gurgur tayo. Wala na. Sakta na kasi ang mga animal, eh. Ito yung masaklap eh. Pansit gurgur lagi. Oh, balik kayo. Nasaan na kayo? Pansit gurgur. Grabe, no? Ang galing ninyo, no? 2,700 na viewers. So 3,000 na yung viewers. Ginurgur bigla. Ang aga-aga, nasaktan kayo. Bagong Pilipinas, bangag na bangag. Sarap pa naman pansit gurgur. Hello Nini Hayame, Dekoysa, magandang tanghali. Balik tayo ni Mal. Pansit gurgur. Ang ganda na po, nasa climax na eh. Pati pa naman si Manong YouTube, no? Control lang ng mga bangag. Grabe, diktador ng mga animal kayo. Huwag kayo kumain ng pansit gurgur, kainin ninyo po, burger bisdak. Siyado kayong takot. Takot na malaman ang katotohanan. Mga pansit gurgur. Grabe ang init nila, no? Ayaw matanggap ang katotohanan. Ito ay totoong balita naman ito, hindi naman fake news kasi, no? Ay, kayo yung fake news. Kayo yung ayaw ninyo isabi ang katotohanan sa sambayan ng Pilipino. Ayaw ninyong malaman kung ano ang pagkatao ng ating panggulo. Barot Bandibas, panggulo ng Pilipinas kasi nga ginugulo ninyo ang Pilipinas. Yung mga desisyon ninyo, mga walang kwenta. Ginago ninyo maraming Pilipino, betrayal of public trust. Yung mga bumoto sa inyo, binudol ninyo, bangag pala kayo. Yung mga supporters ni Dayunyor, may karapatan po kayong malaman ang katotohanan, pagkatao ng binoto ninyo, gaano sila kabangag.